Alright, you ready? Five, four, three, two, one. Acro Beats Tugtugan. Excellence we shall see. Excellence we shall achieve. Like and share. Acro TV. Update and connect. Acro all over the world. Alam natin lahat ng Acro may talento. Show off your talents! Give us what you've got! Send na ng inyong mga kanta o komposisyon, i-DM sa page ng Acro TV. Sumbungan at tambayan ang kapatiran tungo sa pagkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan. Dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Everywhere because we have a special guest ngayon ba, Brother Brian? Bro, actually, no, kanina pa ako excited na medyo kinakabahan, bro, kasi it's the first time dito sa history ng Acro TV na Yes. talagang mawi-witness natin, bro. At I think first time din na magtatakbo talaga sa kapatiran natin na talagang solid na alpaca, bro. Ayan, bro, no? Binabati ko po ng magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, sa lahat ng alpaca paro dito sa mundo, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Today, talagang napaka-special na guest, bro, no? At napakaganda ng ating segment na... Bro, ano ba yung brother first before others pag ikaw ang tinanong? Well, ang brothers before others because especially, we're representing Alpaca Paro. That's why we call Acro Brothers. Ibig sabihin talaga nun, tayo muna. Kung kailangan mo ng tulong, sa kapatid mo muna. Sino pa pang hindi pagtutulungan kung hindi lang tayo? Yes, kapatid muna hanggat maaari. Before tayo lumabas sa ating bakuran, sa bakuran muna ng ating kapatiran tayo. Iyan, long live. Anyway, bro, hindi na natin papatagalin ito, Brad Chris, no? I-welcome po natin mga kapatid sa Alpaca Paro all over the world. Bro, Sharif Ibrahim, Sia Albani. Yes. Magandang gabi po, brother. Welcome po, brother. Sia Albani, nominee for Senator of the Philippines. Kapatid nating Acro. Thank you. Long live. For appearing sa Acro TV. Kamusta ka na? Mabuti kapatid. Una sa lahat, gusto ko sanang bumati muna sa mga kapatid natin na Acro, long live sa lahat ng mga Acro sa buong Pilipinas, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes. Bago ako mag-uumpisa kapatid, gusto kong batiin ng mga Acro, lalong-lalo ng mga kapatid natin Christian, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga OFW, nawa sa inyong tunay na kapayapaan, sa mga kapatid natin Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga OFW sa buong mundo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po. Magandang gabi. Bigyan mo nga kami ng konting brotherhood background mo sa Alpaca Paro, brother. Tawagin na kita Senator for right now because we hope that but anyway, go ahead Senator, give us a little background kung paano kailan ka nag-umpisa sa Alpaca. Magandang tanong yan kapatid. No? Actually, first of all, bago ko umpisa ng Alpaca Paro, I would like to introduce myself. I came from Tawi-Tawi, the last island of the Philippines. I am your brother Muslim. When I studied bago ako pumunta sa Alpaca Paro, I studied doon ako nag-high school, nag-elementary sa Tawi-Tawi, the last island of the Philippines. Yeah. Wow. Sulok ng Pilipinas. Yes, malapit na kami sa Malaysia, brother. Malaysia, yes. So it so happened si Robin Abid, pro-act natin sa Malaysia, sabi na it so happened na it's my second cousin. Sabi na, sama ka Brad, sama ka. Sabi ko, I was a battalion commander when I was high school before. Sabi, bakit ako sasama? Pinupukpuk tayo, ganito, gano'n. So nagkataon, nag-college tayo doon sa Zamboanga College. I studied criminology at doon na rin tayo nagtapos.
So when I was a first year college, doon na lahat ng samahan, alam mo, criminology, puro mga barkada doon, barkada dito. It so happened, si Boy Religious from Sulu, yun ang nakabaptize sa akin from Sulu. Sabi na sumama kasi religious leader din sa atin ng ACRO. So doon nagkataon. Sabi ko, gandang samahan na ito yan. Itong nakikita ko samahan, walang pinipili, either ano ka, kumbaga man sa ano, kahit vendor ka, walang pinipili. Sabi ko, napakaganda itong samahan na ito. So, hindi ko pa masyadong alam mo na, taga-tawi-tawi ka, probinsyano, hindi mo masyado, Yes. bago ka dumating sa city. Koleyo, yeah. Kolehiyo. Nang nakita ko, Brad, doon namulat ang mata ko sa leadership, samahan, sa mga assist natin lahat, hanggang si Sinag. Nandiyan sa Zamboanga City, Tawi-Tawi chapter yan. Ang mga brad natin, sis natin. So doon, na-embrace ko. At I learned a lot in terms of leadership, kapatiran. Doon ko na-embrace na ang ACRO is not only a fraternity. It's not only an organization. It is really a universal brotherhood. Anong year ito, brother? Anong year? Anong year? Bigyan natin ng timeline. 1989 and 89-90. Wow. 89-90. So doon ko nakita ang kapatiran. Ito pa yung simbolo ng, alam mong awayan kasi noon. Pati yung yes. Augama. Nakita ito pa yung basag pa yung ulo namin sa ano. So Ano ko sa'yo, may souvenir ka pala, no? May souvenir. Solido to, bro. Solidong ACRO to. Solido. Dumugo sa ako yan. Talaga rin eh. Dumugo. Yan. Sabi ko, bakit sinusunog pa yan? Yung mga umpisa na sinusunog pa yung ano natin. So nakita ko, I'm really happy ngayon na police, siguro inspector na ngayon si Boy Religious ng Zulu. Of course, si Boy Abid, sumakabilang buhay na. So doon ko nakita yung kapatiran hanggang sa nagkaroon ako ng asawa doon na sa Zamboanga City. Yung tulong, hindi mo matawaran. Yun ang nakikita ko. Lalong-lalong na sa kagipitan. Alam mo kasi doon, bugoy-bugoy tayo sa panahon noon. Hindi mo maiwasan. So after I graduate, I migrate immediately dito sa Luzon. So I do masteral dito sa NRQU. Iba naman ang landas natin. Daming Brad. So from criminology, you took masteral na sa Manila. Masteral sa NRQU. Lumabas. MLQ, yes. Tapos hindi na ako bumalik, Brad. Dito na ako nag-stay. I do business and I invite my family. I've been staying in Manila more than 29 years dito sa Manila and I do business. Marami yan akong nakilala hanggang nakilala natin si Kuya Tita Montano, sama kami. Lahat na yung mga croax natin. Nandito pa si Brother Ono ngayon, one of the founder of One Maharlika. It so happen na ako yung chairman ng One Maharlika sa buong Pilipinas. Nice. Yeah. Ako din natin, kapatiran natin. Bro, mamaya tatanungin nga natin mamaya yung about sa Maharlika. Ano ba yung Maharlika? Go ahead, bro. Go ahead muna. So, ako Brad, nahihiya ako mag-introduce. Baka sabihin ng mga kapatid. Si Alban, ito Brad natin, sa kalang election, bago nagpaparamdam, ay hindi ko po maiwasan kasi yung dugo natin, they really want change sa bansa natin. So, nakikita ko dito, sabi ko, I came from Mindanao. Kasi dito na ako lumaki, dito na ako namula dito sa Luzon. Hindi ko alam what is Manila at that time. You know, I came from Tawi-Tawi, the last island of the Philippines. Yeah, yung early stages of life mo, nasa south no? And then suddenly you went north. Hindi ko alam anong mukha ng Manila at that time. Yun ang pagkaiba. So, naging parang culture shock ang nangyayari. So, in short, Brad, siyempre, ang Croax kasi marunong dumiskarte. Kahit gaano ka pagkatalino, kung wala kang diskarte, o wala ka sa buhay. Yes. Brad, kaibigan natin, we establish a small business, money changer. Alam mo na yung mga Muslim sa Mabini. I have 4 money changer before na dyan. Unti-unti hanggang sa umangat. So,
I established my own small company. I built in Dubai. I built my holding company in Singapore. It is more on trading commodities and non-commodities. Hanggang natuto tayo sa naging financial engineering tayo sa isang malaking kumpanya. Unti-unti approximately the form of na nagtrabaho doon. Senador, bro, sorry to interrupt you kasi I think while pag nagsasalita, tumatama po yata yung microphone po dito sa t-shirt niyo, hindi nakukuberan niyo yung boses niyo, hindi naririnig ko. Yan. Okay, try it now. Okay, balikan ko, Brad, no? Ah. So, ang tagal ko dito, as I said, 29 years old, something like 29 years ang tagal ko dito. And I let all my kids, Bro, dito na nag-aaral sa Catholic school, a Christian school. Although I'm a Muslim, lahat sila nag-aaral. We have 7 kids, nag-aaral sila sa lahat sa Christian school yan. The only Muslim from Sulu, pero pinapaaral ang mga anak sa Christian school. Kasi ang kan namin more on revolutionary, Brad, alam mo naman noon, 1972, awayan ng martial law, no? So, I don't want to mangyayari yun, yung mga gano'n. We are all professional, educated, bakit kaya ang Muslim, Christian, government, Filipino versus Filipino, hindi nagkakaintindihan, nagpapatay, ano kaya ang ugat ng problema dito? So, yun ang nagdala hanggang umikot tayo sa buong mundo, nakikita natin ang pagkakaiba. Sabi ko, I love my country. My country is the richest country in the whole world in terms of natural resources. Bakit naghihirap kami ngayon? Ano kaya ang dahilan? So in short, mga kapatid, ito po yung nag-udyok sa akin bilang isang kapatid nyo sa Acro, nag-udyok sa akin. Because I travel around the world, ito nag-udyok. Bakit mayaman ang bansa ko? Maraming naghihirap dito sa bansa natin. Maraming Pilipino natutulog sa lansangan, maraming Pilipino nagiging squatter sa sariling bayan. So wala naman masama, Brad, mangarap, walang bayad mangarap. So yun ang dahilan. Ito ang nag-udyok sa atin. Bakit tumakbo si Sheriff Ibrahim Albani, ang iyong kapatid, na ano kaya ang magagawa ni Albani sa isang sulok ng Tawi-Tawi, the last island of the Philippines, na hindi magawa ng lahat ng mga nakaupo sa kasalukuyan? Ano kaya ang may tutulong niya sa kapatiran? Yun ang gusto natin, bro, no? Yan ang gusto natin talagang tanongin kay brother Senador Albani, no? Ano nga ba? Pero bro, no, gusto muna natin bigyan ng backup. Ano ba yung kasi nga, lagi ko naririnig yan, brother, yung Maharlika. Can we go back sa history ko? Ano po ba yung Maharlika? Can you give us a little background about it? Tsaka Brad, Sheriff, lumapit ka kaya sa camera para kasi pag gumagalaw at pag nahahatak yung cord mo doon, nag-crack. Yan. Ganyan. Kasi wag masyadong gagalaw pag gumagalaw ata yung cord. Hindi, yung mic kasi bro, yung cord ng mic. Yung mic nandito niya eh. Yung, sorry. Yan yung mic bro, nasa harap. Yan ang mic mo, yan. So go ahead, explain mo yung, paki-explain yung Maharlika. Explain ko, Brad, yung Maharlika. Ito kasi malalim na salita. You need to talk about Maharlika, meaning noble, no? Dangal. Maharlika is a name of country, meaning Maharlikan. We are the noble people, noble country. Maharlikan is the people of the country, meaning the government. So kung makikita natin, we are a Maharlikan before. When is that? Kung makikita mo, there is no Malacanang before because Philippines was born in December 10, 1898. If people will try to discuss about Maharlika, from 11, 12, 13 to 14th century, we are in Maharlikan government before, under the so-called Eastern King Dynasty. Eastern King Dynasty, meaning marangal tayong bansa. It was headed by our ancestor, which is so-called Saripul Hasim, known as Sultan Pahala Paduka. That is the first government in the Maharlikan in the Eastern King Dynasty. In Mindanao, Sultan Kudarat. In Mactan, Lapu-Lapu.
In Visayas, the 10 island of Panay, it was headed by Sultan Harikudu, the same state, 10 state of Visayas. In Iloilo, Sultan Ilong-Ilong, the castle of Alimuddin of Sulu. In Luzon is divided into 3 forms of sultanate, meaning government. Sultanate meaning government. Princess Oduha of Pangasinan, Sultan Lakandula, and Sultan Sulaiman. Dividing Pasig River as a territorial boundary. Sa panahon natin noon, we are all kingdom. Sa panahon natin noon, nagkakaisa ang bansa natin. Yumuyo ko ang lahat ng mga bansa sa atin. Magtambak lang bro, magtamlak lang kaninunuan natin. No read, no write. Pero Yeah, because- yumuyo ko sila. Because you mentioned 11th, 12th century. So this is before Spanish Inquisition. Yes, pre-Spanish Yes. regime. Yes. Pre-Spanish regime nga, tama. Alam mo Brad, ano yung batas natin noon, which is the Holy Scripture, amalgamated with traditional and customary practices. What are the political structure of one country before? It is a federated form of government under a monarchical concept and linguistic concept. Doon sinabi ni President Marcos, I shall make this nation great again. Because we are a great nation before. Amen to that. It was not at the time of Spanish, Japanese, Exactly. Chinese, American. Ganun po ba yung ibig niyo sabihin? Yun ang aspiration ng ating mahal na presidente. Alam mo, Brad, ang sinabi niya, I shall make this nation great again. Great again. Kung tatanungin mo, kailan tayo nagiging great? Yun ang tanong. So kapag sagutin mo, ito, according to the history, it was not at the time of the Spanish regime, our woman as rights rape, our holy scripture adulterated, di ba? Kung makikita mo, pumunta dito si Magellan in order to colonize, to Christianize the people, objectively because of the assets and the wealth of the Maharlikan people. Who fight, who defend, who protect, which is the Maharlikan under the evil leaders of Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, yes. That's the reason. Yeah, yun nga sinasabi nila about the Muslim. I mean, when they talk about the Islam faith and especially history of South, yung nga sinasabi nila, if you look at the history book, Lapu-Lapu is the first one, his tribe are the first one who defended the country. Lapu-Lapu, so that means he's a Muslim. Yes. Diba? They are Maharlikan. Maharlikan. Yeah. The term And Maharlikan. I'm really happy, Brad, that our President Duterte recognizing the historical facts of yesterday. Now, Lapu-Lapu is Already national hero of our country. Yes. It's about So, time. Yeah. And then, Chinese regime pumunta dito sa bansa natin under the able leadership of Limao who fight, who defend, who protect, which is the Maharlikan. Hindi sila nagtagumpay. The Japanese regime under the Second World War, our woman, our society, our holy scripture adulterated. Who fight, who defend, who protect, which is the Maharlikan. The American regime bringing in magical power of Satan, establishing a divide and rule policy. You know, Brad, even the 45 caliber was invented in 1911 because of the Maharlikan from Sulu. Meaning, they are the great defender and protector of our homeland. You see, yun ang kasaysayan. Wow. This is talagang bagong history at kaalaman sa atin to, Brad Chris, no? Oh, no kidding. Nakakamis tayo, oo. No, because now we you know, I think that's the reason why it's great na ganito nga moment natin, a special moment in time natin, a perfect time in my opinion, because now we are being educated by a brother, Ibrahim Albani, na we were a great nation before inquisitions of any nation, powerful nation. Yes. And then he reminded us, Ferdinand, the late Ferdinand Marcos, the president, also wanted this nation to be great again. And this time, there are people nga blessing, brother, that you are here because you can fulfill those missions and hopefully our brotherhood can help. Those kind of things to accomplish. Being great again. Kasi maraming meaning pala yun eh. Even to our brotherhood, Brad Ibrahim. What you are telling us na, be proud of who we are. As Alpha Kappa, I apply yung tinuro mo, I apply to the same thing. Kaya pala yung question mo kanina, hindi ma-quote mo yun brothers first before others. That's Yes. your
point of view. That's why perfect, no? Yun I nga, feel Brad. good. I feel good na understand it. Hey, this is the moment in time. Let's make everything great again for our nation. Yes. And I want that Alpha Kaparo will Brad, sa lahat ng mga pro-acts natin sa buong mundo. And that symbol is like that. This is our symbol sa One Maharlika. So I brought the symbol that yes, ito po yung symbol namin sa One Maharlika. Ginawa namin yung symbol doon. Together with Brad Ono. Ayun, si Brad Ono nakikinig ngayon. So dalawa kami ang nag-isip nito. Sabi ko, I am proud to be a pro-ax. So let's try to use the symbol and we are going to aspire. We are going to aspire to establish the unity and diversity among the Filipino people. Yun. Anyway, bro, talagang napaka-lucky ng mga listeners natin and hopefully after this siguro marami mang hindi nakikinig ngayon but surely we will talagang kailangan natin ipakalat tong video later on, no? So bro, syempre pumapasok po kayo, no, sa Senado. So I'm sure yung mga kapatid natin na nakikinig ngayon very excited sila, bro, no? Na ano ba yung plataforma ng isang kapatid na Albani pag na pumasok siya sa Senado? Yun pang I think pinaka-importante na marinig ng kapatirang Alpha Kaparo na bakit ba nila kailangan na hindi lang bilang kapatid? Bakit ba nila kailangan na iboto ang isang brother Sia Albani sa Senado? Ano ba yung mga gagawin ng ating brother expected na gagawin niya sa Senado? Yes, bro? Alam mo, Brad, napakasarap na pakinggan yung tanong na yan, no? So, bago ko sagutin yan, Brad, kapatid, may explain sa mga kapatid. Bro, sorry, parang tumatama yung mic mo, nag-break na rin yung bote. Sayang yung napakagandang mensahe natin. Tumatama siguro sa t-shirt, bro. Oo. Ba't kaya, no? Nag-break yung... O baka doon sa, sa connector sa computer mismo, make sure na tight doon. Kasi napakaganda ng mensahe, bro. Sayang eh. Oo, nag-crack. Go ahead, bro. Sa kwanto, sa connection, bro. I think sa mic connection niya. Subukan mo wag lang masyadong gagalaw siguro, bro. Kung kaya. Brad, Ayan. Brad, gusto ko sagutin yung Nag-break, bro, ano kayo magandang galing natin dito, Tek? Alisin yung mic. Tanggalin ulit. Alisin. Tanggalin Try mo ulit alisin yung yung mic, headphone bro. mo. Yung headphone mo, tanggalin mo ulit yung headphone mo nga. Brad Sharif. Tignan natin kung may difference pag walang headphone. clear kaya? Ayan, walang headphone ka na. Ba't yan, no? Nung meron, sayang. Computer yun sa head. Sige, salita ka nga. Brad. Ayan. Better. Liwanag, Brad. Yeah, better. Apa. Pero naririnig mo kami, brother? Very clear kayo. Okay, thank you. Baka hindi ako marinig ninyo. Yeah, Hindi, ngayon mas naririnig ko better. ngayon. Okay, much better now, bro. Okay, go ahead. Continue. Apa. Okay. Sagutin ko, Brad, yung tanong mo. Bago kong sagutin, Brad, gusto ko lang malaman ng mga kapatiran at lalong-lalo na sa mga hindi pa kapatiran, ano kaya ang dahilan bakit si Sharif Albani tumakbo ng senador na hindi naman kilala sa lipunan? Yun, Oo. apa. So, mayroon akong dalawang dahilan, brother. Number one, at tatlong dahilan. Kung makikita natin, our country today has a multifarious problem of morality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, massacre, war in Mindanao, OFW. Lalong-lalong labanan sa Mindanao is beyond uncontrolled. Ang ibig ko sabihin dito, Brad, in short lang, the Christian are disunited today. Itong number one rason. Because more than 4,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission.
Iglesia ni Cristo, Protestante, Born Again, Jehovah Witnesses, Catholic, El Shaddai, Rizalista, Sabadista, lahat na. It shows that they are disunited. The Muslims are disunited because of the word tribalism. Maranao, Maguindanao, Yakan, Tausug, Iranon, hindi nagkakaintindihan, Brad. We have two big political party in our country today. The opposition are disunited, the administration are disunited. As a whole, the Filipino people are disunited. So we are cursed by God Almighty. Bakit nasabi ko cursed, Brad? Sapagkat Bible, Quran, science, and history proven that the richest country in the whole world, which is the Philippines archipelago. Pero ang nakakapagtaka, hindi natin matanggap na tayo ang pinakamayaman sa buong daigdig. Maraming Pilipino natutulog sa lansangan, maraming Pilipino nagiging squatter sa sariling bayan. Yung kahapon lang din dumating ang nagiging tunay na Pilipino. So yun, Brad, ang isang dahilan bakit ako tumakbo, I am going to spark calling for unity and diversity among the Filipino people. Subukan nga natin magkaisa because There you we have go. been in war. Regardless of religion, color, tribe, race, let's not talk about religion. Let's talk about the unity and diversity that we are all Filipino. Commonality natin, ano yung commonality instead of the differences. Yun ang No, isang first, dahilan, bro, Brad. Filipino I'm just mas going to Filipino. start calling for unity and diversity. That is number one. Number two reason, Brad, out of 24 senators in the country, 21 in Luzon, 3 in Visayas, not in Mindanao. What? This is the current Karen, administration. No senator in Mindanao. there No is senator in the South. Meron dating, I think last year si No, Brad. but we're talking about right now. mayroon last 4 decade na yon si Santa Nino Rason, brother. Well, di ba? Wow. Si Ayun, anong sabi pangalan nila- yun? Yung dating congressman ng Mindanao, hindi ba naging senator yan, bro? I forgot the name, Brad. Amano? No, bro. Meron pa. I'm not really sure. Parang Well, Last senator natin, which is Santa Nina Rason, that is 4 decade na, around 4 decade na, wala pa. okay, that's wow, that's very, very informative. In order to establish an equal footing of leadership, kailangan kahit isa lang na mayroon boses sa Mindanao. Yun ang hinaing natin. Kasi walang boses. Kung ano man ang problema din, hindi natin malaman. Number 3, brother, out of 100% income of the national government, 65% came from Mindanao. 35% Luzon and Visayas. Without Mindanao, the Philippines could never stand alone. But in terms of development, what the national government did, they only give 5 to 10% or 15%. Whereas justice, equality in terms of national Mindanao. Kailangan natin ang boses sa Mindanao. Alam yun mo- ang kwento po. Bro, no, tanong ko lang, no? Si Senator, yung dating si Miguel Subiri, hindi ba Mindanaoan yun, bro? He is migrated to Mindanao, brother. But the real problem is The real Mindanao. So, like, Bongo also is not from Mindanao. Nag-migrate din po ng, from the word Bongo. Okay. So, meaning yun talagang originated from Mindanao, which Original are from Islams. Mindanao. Okay. Yun ang inaano ko. Sige, sige. Pangalawa dito, katulad ni Pimentel, sabi Yeah. niya sa Mindanao, hindi yan migrated to Mindanao. Kasi ganun, yun ang emphasize ko lang, Brad. Yeah, because what you're trying to say is kasi hindi nga local, they didn't Local, yeah, go yung local through talaga the na Mindanaoan. experiences of Okay. being in the South and everything, di ba? Kaya siguro hindi rin nasosolve yung problema sa Mindanao kasi walang tunay na No institutional Mindanaoan sa knowledge. loob. Oo. Brad, may kasabihan, Brad, kung sino man leader sa bansa natin na hindi niya alam ang kasaysayan ng kahapon, hindi niya rin alam ang tunay na kasagutan ngayon. Yun. They don't understand. The inner problem, Brad, out of 100% problem of entire Philippines, 80% came from Mindanao, 20% Luzon and Visayas. If you don't know how to solve the problem in Mindanao, failure ang leadership mo.
Yun ang Hindi tayo nakikita. magiging successful. Yung tinatamak natin na pag-angat muli ng Pilipinas, mahirapan. Alam mo, it's so funny, it's so ironic, Brad Brian. When we started Acro TV kasi, Brad Sharif, we discovered Mindanao last year. Yes. So we understood the climate, kung paano nag-spread ang alpacaparo sa Mindanao. And finally, a lot of our brethren ngayon, alam ngayon ang power and force ng Mindanao. Tapos ngayon, dinagdagan mo pa yung story. And we're so lucky also, pero maybe migrant siya, pero Duterte is also from Mindanao. The president of the Philippines now is, of course, At least, yeah. from Mindanao, but siguro migrate din sa Mindanao, no? They came from Visayas. Bisaya, Oh, yeah. yes. Yun ang sinasabi ko. Okay, now papasok ako, sagutin ko, Brad. Ano kaya ang may bibigay? Magagawa. Yes. Ano kaya Paano natin magagawa to? Oo. Okay. Bago ako magbigay, Brad, anong magagawa ni Sharif Ibrahim Albay? Kailangan alamin natin ang problema ng bansa. Okay, Ano bro. yung Go problema ahead. ng bansa? Okay. Itong mga problema ng bansa natin. Why there is criminality sa bansa natin? Alam mo, Brad, mayroon tayong utang. Agahan, tanghalian, hapunan, may meron pa yan dyan. Kapag 5 consecutive na hindi ka makakain, pati kaibigan mo, friend mo, Right. girlfriend mo, lulukuhin mo na. That is the beginning of criminality. Yes. You see? Poverty. So meaning, the root cause of that criminality is poverty, abject poverty. Now, why there is corruption, Brad? Ang corruption, ibig sabihin hindi sila kontento. Kapag sa Dubai yan, Brad, They ang want sa more. Dubai, free education, hospital, houses, and every citizen of Dubai, they are entitled to receive income from the national government. If you have $5 billion in your account, you are poor. So meaning, kontento sila sa buhay nila. Dito hindi tayo kontento. So, the root cause of corruption is poverty. You see, drugs. Makikita mo drugs according to the census. In every barangay, 42 to 45,000 barangay in the entire Philippines, almost 97% there is drugs in every barangay. Kasi sino ba ang gusto, Brad, lukuhin na yung sarili niya, mag-drugs niya. But they want to be shortcut. Kasi yun lang pwede pagkakitaan. So the root cause is poverty. Prostitution. Nag-iisang dangal na lang, iniintay niya. Pero wala kang magawa, Brad. Nangangarap ka rin makatulong sa magulang, sa pamilya, sa mga anak. Ano magagawa mo? Isusugal mo na yung dangal na yun. The root cause is poverty. And I have been traveling around the world, no OFW, nangangarap, iniwan ang kanilang pamilya, nangangarap mapaaral sa magandang kinabukas, magandang paaralan, makasuporta sa mga anak, sometimes magkahiwalay na, Brad. Ang nangyayari, the root cause is poverty. Yes. Kung makikita mo doon, Brad, sa Mindanao, mayroon tayo siguro naririnig, Abu Sayyaf, terrorist, killing, kidnapping, massacre, war. Ang Muslim, Brad, Muslims against terrorism, against killings, against Abu Sayyaf, against harming people. Muslim is peace-loving people. So makikita mo, there is an international personality, the oligarch, the capitalist. This is 250,000 pesos. This is if you will try to dissect the whole problem of our country, tanong ko sa iyo, ilang taon na tayo bilang isang Pilipino, who among the leaders of our country today, from president, vice president, senator, down to the barangay, advocating on how to eliminate or minimize. 3 years ago, they had their own national ID. Meaning there is a system. 1963, ang Malaysia naging independent, they had their own national ID. Singapore, ngayon lang, they have their own national ID. In Dubai, last 30 years, they are not in research, walang mataniman ng halaman. Yes. But Yeah, they have yeah, their yeah. own national ID. Meaning there is a system. But here in the Philippines, Brad, the only sovereign country, the only country that has no system, which is our country. Kaya tanggapin ang katotohanan. So dito, makikita natin, Brad, we have the formula on how to eradicate poverty. Number 1 formula, the foundation of the government, which is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong,
nandoon ang criminality na galing sa barangay, nandoon ang corruption, nandoon ang terrorism. Ito ang problema. We have to increase the barangay cooperative sa kanila. Ibig sabihin, nag-break yung boses mo bro, no? Nag-break, we cannot, nag-break siya. Ano? Wag ka masyadong Pero gagalaw. alam mo bro, ang sinasabi yata ni ating senador ngayon no, sa kapatiran natin is talagang we have to focus din talaga sa barangay. Kasi alam mo bro, no? I'm not sure, no? Kasi naririnig lang natin to, no? Pera kasi yung paglabas from the top, from national, pag dumarating na sa barangay, wala na bro eh. Ubos na yata yung budget ng barangay. Ito bro, yung we have to change. Kaya Nawala yung sound. equal footing of economy, leadership. Kasi ngayon, Brad, makikita mo, out of 100%, 80% will goes to the national, 20% na naiiwan doon sa local government. Yes, we heard about May problema, kukunin pa nila. Tara, yung Tara. Diba? So ngayon, if we are already nagkaroon na tayo ng federalism, balik na rin natin ito, Brad. Katulad ng kaninunuan natin noon. 80% will go to the local government and 20% will go to the central committee. Meaning, So meaning to say talaga, Brad, na talagang pumapayag kayo talaga na talagang magkaroon tayo ng federalismo na gobyerno sa Pilipinas. To say that, bro, no? Yes, kapatid, makikita mo, Brad, we are successful when we adopt the federalism before sa kaninunuan natin under the Maharlikan Empire. Successful, even America adopting a federated form of government, although it is a democratic, but the structure is federated form of Federalism. We are a federal government. Yes. So, Kasi nga bro, ang kasarapan talaga pagkakaintindi natin, pag federalismo, talagang nako-concentrate ng mga nasa lokal kung ano yung dapat nilang i-fix. In the Philippine structure is provincial, going all the way to the barangay level. Yun yung sinasabi po natin na local. Which is, I believe, tama nga naman. No? Kasi nga minsan bro, alam mo kasi ang mahirap. Ito totoo lang bro, ang observation ko, I'm sure lahat ng Pilipino alam nila to. Bro, magpapatayo ka ng tulay. Ilang milyones yung kailangan para magpatayo ng tulay, pero pagbaba sa baba, halos wala pang 1 milyon, 2 milyon ginastos doon sa tulay. Pero hininga na budget nasa 15 milyones. De, alam mo kasi, what I've learned from Brother Ibrahim is this. Truly, poverty is not really just an issue of the Philippines, it's a global issue. And that is the root of the problem because of our capitalistic way of doing things. Yun eh. Kaya naapektuhan tayo, di ba, Brother Ibrahim? All of this is related to how humankind right now are being directed and basically instructed to how to use capitalism in, ang hindi ko naintindihan dyan, in promoting oneself instead of a collective. The economy should be based on a collective benefit instead of an individual benefit of, let's say, the creator of a company or the owner of a company until they become rich. Kaya doon lang sa tingin ko kaya yung topic mo talaga na poverty, pero yung a global issue na talagang... pero sinasabi niya ngayon, pamamalakad, maybe we can solve. Pero now bro, exactly. I'm so excited, no? Lahat ng problema sinabi mo. Now, yung solution bro. Yun ang gusto ko malaman ngayon. How will we, paano natin, sa tingin mo, yung approach mo. What is your approach? Ang sinabi mo ngayon bro is, i-spark mo lang. Now, ano yung approach talaga natin? Ang approach natin, number one, Brad, kahit ano pang concrete na solution mo, kailangan, we have to spark the unity and diversity. Una-una yung unification approach natin. I am really happy na ginawa ni Bongbong Marcos. Hindi siya nakikinig kung anong man binabato sa kanya, binabas yung mga dumi. Kasi we have been disunited because the America may apology establishing a divide and rule policy. Ito ang first approach. And then papasok tayo ngayon sa barangay multipurpose cooperative. Yun ang mga solution gagawin natin. We have
Local kasi yun, ano, that's why you went all the way to the Multipurpose, lowest yeah. level, barangay, ano, barangay level Yes. talaga. At ito ang isang batas natin, kapatid, no? Pero ang problema dito, we have to create a system. Kailangan may sistema siya, katulad ng iba't ibang bansa. Kasi dito, kung makikita mo, walang system ang bansa natin. So, we have the formula, kung makikita mo dito, yung cooperativism, whatever project or based sa ano nila, sa profile ng barangay, yun ang tayuan mo business. Tatayuan mo every ko kung mayroon fishing, agri, garment, sari-sari, whatever na suitable sa lugar na yon. And then we will create a system. Kung makikita mo dito, we are all controlled by the oligarchs dito sa bansa natin. Tingnan mo yan, Brad, makikita mo, the only country, kaya sabi ko, lulusog tayo doon sa baba. Dito sa atin, kung makikita mo, Brad, yung national telecommunication natin ngayon, it's owned by the oligarchs. Yeah. Makikita mo, ang water natin, owned by the oligarchs. Ang Yes. electricity, the most expensive electricity in the whole world, which is in the Philippines, controlled by the oligarchs. The Yes. national flag ka rin natin, which is owned by the capital. So, saan ka pupulutin dito, Brad? Anong mangyayari sa iyo? Kaya nga it makes sense, bro, no? We have to It do makes something sense. dito. We have to do something dito, Brad, outside the box. Huwag natin sila hintayin. We have to go to the grassroots. Paano gagawin Palakasin natin yung grassroots natin, sabi nga nila. Tulong-tulungan, ika nga na rin, ano, tulong-tulungan na rin on the grassroots level. Kaya nga sabi nila, bro, i-concentrate natin kung ano yung meron certain sa area natin, palakasin natin. Kung like if you're in Mindanao, bro, talagang napakaganda kasi ng climate yan, bro. Nandiyan ang mga prutas, lahat, kasi hindi nadadaanan masyado ng bagyo. Papalakisin ngayon ng Mindanao yung kanilang produkto. Sa Luzon, yung produkto nila. Kasi pag pinapalakas natin yung produkto doon, tinutulungan natin itong mga small na mga businessman natin. Kaya nga paakyat tayo ng paakyat. Hindi yung nasa taas yung nagpopondo na lang. Monopoly, oo, hindi yung monopoly ng corporation. Parang ano nga progressive thought to see yung pinapasa natin ngayon na para talaga sa community level ang aspiration. Yes, which is, totoo yan, totoo. I believe on that. We're going to create a system, Brad. Kasi dito, walang sistema. Ito, I'm talking about the private sector, kung paano natin gawin. Tingnan mo, Brad, sa bansa natin. Ngayon, we are facing the global pandemic, makikita mo. Ang tao ngayon, hindi na tayo nagkikita. Through Zoom na lang. Kung hindi ka marunong sa technology, You are far behind, di ka makakain sometime. Kasi online na ngayon, Brad, ang nangyayari. Now, dito, Brad, kung makita mo sa bansa natin, mayroon tayong e-commerce platform. Di ba? Mayroon tayong Lazada, Amazon, Shopee, Alibaba. you know. But in every Filipino from Batanes to Tawi-Tawi, they are patronizing this platform already. You see? How many billion that they are Siphoning the money of Filipina. Because we have no system. Yeah. You see? True. So, wala kang magawa. Kasi the government, even the government, they are patronizing that one already. Anong magagawa mo? Kasi walang sistema tayo. Now, number 2, that is an e-commerce platform. Number 2, mayroon tayong tinatawag na payment system. We cannot even create our own payment system. Look at GCash. Even the government patronizing that one. The PayMaya. Who owned that platform? Owned by Malaysia and Singapore. And how many billions are the money of Filipino? cannot even create a platform. The logistic, makita mo yung Grab. Every time mo bibili, use the PayMy, use the GCash. Ihahatid ng Grab doon sa iyo. Grab, Pilipino ang ditag-mayari nito, which is the foreign company. You see, Brad? So, we have to create a system for the Filipino people. Paano natin matulad tayo sa ibang bansa, push button ng lahat. We are For the Filipino people, from the Filipino people. Exactly. Yung pala yung concept na sinasabi. Let's clarify this. The system, it turns out, kung ano yung produkto ng Pilipino. Kasi kahit nga naman kung anong industry dyan sa buong mundo, alam din ng mga Pilipino yan. Kaya dapat nga gumawa tayo ng sarili nating sistema, sarili nating
aplikasyon. Plus 3, ay yun nga, para sa Pilipino at galing sa Pilipino, sabi nga bro eh. Yes, di ba? Katulad ng sinabi mo, perfect. Yun pala po ang mensahe. It makes sense, di ba? It's about time. We have to innovate and upgrade our government system. Tingnan mo dito, Brad. Nakikita mo, they cannot even establish the convergent and convenience. Ang mga tao natin, ang nagbibigay ng platform, which is the foreign company. You see? So, ang kawawa dito, which is the Filipino. Wala pakialam ang government natin. May afford to our government. Di ba? So, dito, in order to establish an economic prosperity, we have to create a system. Our own system. Ito po ang i-introduce natin, kapatid, no, Brad? I-introduce natin because the government has no system. You see? Sa iba't ibang bansa, tingnan mo, push button lahat yan. Yes. You see? Dito, everything is controlled by the oligarchs. Pero Brother Ibrahim, the reality is, ingrained na yung system na yun na gusto mong baguhin. How difficult can that be? Kasi siyempre, you're one voice, di ba? Ang sinasabi niya, Brad Chris, siya nga yung sinasabi niya, spark. Hindi niya naman sinasabi na, spark niya muna. Because, mag-isa niya yan. Pero at least, kung walang spark, bro, walang pag-uupisahan ng sunog kung walang spark na sa atin. Yun nga gusto nating i-emphasize sa ating mga brothers. Guys, what Brother Ibrahim is really trying to do, binubuhay niya, let's associate it to Alpacaparo. Para siya bubuhay ng Alpacaparo nga, para mag-unite tayo, gumawa tayo ng anything together na ma-produce natin, na magagamit natin sa pagpapalakas sa atin mismo. Kaya maganda yung strategy, Brother Ibrahim. It's the same thing din pala, no? Umpisa ngayon mag-isip na nga tayo na yung ginagawa niya, talagang mahirap. He's going against the grain. Ibig sabihin, umaano ka sa alon eh. Kasi ikaw nga ang gusto mong sabihin, hey, look, let's think about it differently this time. Let's be conscious. Let's be aware. Let's bring back the Maharlika ways of doing things for the Filipinos. Parang ganun Brad Ibrahim. Yes. Tingnan mo, kapatid, no? Kung makikita mo. Kasi actually, inuumpisahan natin ng system. We spend a lot of money for the system already. Kung matuloy ito, hindi lang sa business na gagamitin natin, isabatas natin para maintindihan ng government that only the system that could discipline people. Tingnan mo, Brad, President Duterte downloading 270 billion pesos just to help the Filipino people. Pero anong nangyari? Because there is no system, 20%, 15 to 20% lang ang dumating sa mga bayanan Pilipino. The 80% will go to the pocket of the people, the leaders. Kapag nangyari yung system na tinatawag natin, magkaroon tayo ng blockchain technology dito sa bansa natin, everything is post-button yan. Bakit nagawa ng ibang bansa na hindi natin magawa? Kaya sabi ko, I appeal sa mga CROACs, kapatiran, I need your help. I'm here, I'm just trying to spark the unity and diversity, and we have the concrete solution. Because I'm a financial engineering. I am not the IT by profession, but I have the vision. Ito lang ang pwede makalutas sa problema sa bansa natin. Tingnan mo, brother, bigyan kita sample. Sa Dubai, nandun ang Rolex, nandun ang Diamond, Patek. Walang tendera doon, Brad. Hassle lang. Because mayroon silang sistema. Na kung nandito yun sa atin, wala na. Kinuha na yun. Nadugas na nanakaw. Because there's no trust. So basically, no trust system. Diba? Sa Malaysia, sa Brunei, walang tendera doon. Nagbabantay. Pero walang nawawala. Dito sa atin, Brad, kung makikita mo sa bansa natin, yung sari-sari store lang, Brad, kung makikita mo, mayroon pang bakal na kaganon siya. Tapos parang kalapati, 10,000 to 15,000 ang laman, bibigyan ka pabili pong hindi. Ibig sabihin, katakot dito sa bansa natin. Walang sistema. I'm sorry, I really not practice Filipino, but Hey, you're speaking the truth, brother.
sa mga IT group, ng mga COAC, sana maintindihan nila, you can read between the line kung ano ba yung sinasabi ko. I'm just here to spark the unity and diversity, and we have the formula on how to eradicate the formula and to erase red tape, erase corruption sa bansa natin. We will use the blockchain technology with AI, artificial intelligence, and robotic platform. So ito ang kailangan natin dito sa bansa natin. So kung Kaya nga, pag tutusin sinabi ko, pero yung bro, na dapat din kasi nga, yun nga yung minsan yung nagiging issue kahit na gaano pa kagaling yung sistema minsan dumarating sa Pilipinas nagkakaroon pa rin ng yung pagkakataon na do-doktor nila like tong ating Smartmatic itself, sabi nga nila parang nagkakaloko very hindi kasi ganito systematic nga yun sana, eh. When it comes to business, think about it. Whatever new technology or system you try to implement, you are computing to an existing system. Yun ang mahirap banggain eh. Kasi yung Pero system, bro, no? di ba? Pero do you think only one Albani can do that sa Senado? Yun yung tanong natin, bro. Well, there's a book called Tipping Point by Malcolm Gladwell. All it takes is one tipping point moment, one person. Why not? Brother Albani could. Sabi niya nga, spark eh. What does a spark takes? Just like that. Isang ganun eh, di ba? Yes. That's him. Sa akin, Brad, walang masamang mangarap dito sa bansa natin. Mangarap ka na kaya mo. Na I'm really happy that with our President Bongbong Marcos, he is now campaigning for unity and diversity. May katuwang na siya. Ibig sabihin, because of what is sparking down, may naririnig na. Ialis na natin ang egoism. Tingnan mo, Brad, Aquino in Marcos, more than 35 years na ang labanan. Which is the Filipino people. Let's move on. History na yan. Kalimutan na natin. Kailangan Let's focus now. ng Filipino. Focus. And we will create a solution for the future generation. And support the leaders, sabi nga natin bro, no? Alam mo bro, napansin ko talaga yung political system sa Pilipinas, masyadong masyadong, kung tapos na sana yung election, balik na sila sa pagtatrabaho. Hindi from day one, they are already preparing for the next election eh. Kaya wala talagang peace. Makikita mo bro yung Senado din natin. Even the Congress itself, walang peace talaga bro, no? Imbes na they are supporting yung leader, na ibigay yung time kung ano yung para sa leader, hindi laging nagkakaroon ng political issue, no? Which is sana yun din masolve sa Pilipinas. And that's the reason why yun nga si Brother Ibrahim is the one who's gonna try to spark a change. Yun ang prepare na hope natin eh. The true Alpha Kaparo, through our brotherhood, Brother Ibrahim can accomplish his mission to be the spark and Samahan lang ng Alpha Kaparo. We have a lot of intellectual Alpha Kaparo. Amen. Because sanayin na tayo sa laro, sanayin na tayo sa hirap. Ito lang ang organization ba na pwede bumaba eh. Pwede makisalamuha kung sino ka man. Whether mataas ka, whether janitor ka, whether laborer ka, pwede makisalamuha. Ang iyong kapatid, si Albani, I'm just trying to spark, uulitin ko. Marami pa mga young future generation leaders natin. How knows? Na mabili nila ang idea na ito. Amen. Yeah. And that's what you already did, kapatid. Just to let you know, you created a spark today to all of our consciousness. Lahat na nakikinig. Saka bro, no? I'm sure every Alpha Kaparo is going to support Brad Albani. Bakit bro? Kasi may right kang bumoto ng 12 na senador. Ano There naman you yung go. isa na lang, ungkitin mo na yung Albani dyan, di ba? Yes. Kung 5 million Alpha Kaparo this time, maging solido tayo. Bahala lang si Brad Albani. At least yung 5 million na Alpha Kaparo, sigurado na yan. And another 10 million para the Muslim society, sigurado na yan. Then we're done. We have Christian already a society. senator inside Remember, may Christian society pa. Dalawa Yes, yan. oo, Christian oo. and Muslim. Para yung pair yan. Check.
Sa Alpha Kaparo, Brad, kung nakikita ko, with my experience, hindi ko dalhin naman ng mga Brad natin iba, no? We are the biggest organization, fraternal brother dito sa bansa natin. Philippines, yeah. I believe Among so. all the fraternity, we are the number one here in the Philippines. Actually, ako kasi, I'm just going to spark. We can make and unmake. Amen. Ang mangyayari, sana, let's stand united into one. O ano man ang nangyayari, laban mo ito, laban ko ito, laban ng mga kapatiran. Laban natin lahat. Yes. Pero sinisigaw ko, I'm just trying to spark. Marami pang matatalino sa atin. How knows, anak mo, anak natin, tama ito. Ang ginagawa ni tatay, ni nanay. Magiging simbolo ito para sa atin, Brad. Kasi we are disunited tulad ng sinasabi ko noon. Sabi ng Diyos, Brad, sabi ng Biblia, magkaisa lang kayo. Hindi magkakaisa na ibibigay ko sa inyo ang hindi kakamtan. Treasure, kayamanan, kasi ibibigay ng Diyos. At Diyos, Brad, hindi sinungaling eh. Tayo lang eh. Sabi naman sa Quran, Brad, وَتَسِيمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast the rope of God and then not split. Magkaisa kayo. Once kayo nagkakaisa, ibibigay ko sa inyo ang hindi nyo pang nakakanta. So dito, Brad, I am not too much religious, but I believe on God. The power of unity and diversity. We can make and unmake, Brad. Yeah, diversity. Kasi yan ang keyword eh, diversity. Ang ibig sabihin kasi, kung ano natin, ang diversity, ibig sabihin, iba-iba na marami. Minsan kasi, pinag-aawayan natin yung diversity natin. Instead na i-unify natin that we are diversified. May kanya-kanya tayong pag-iisip, may kanya-kanya tayong style. Pero hindi ibig sabihin no, dahil hindi tayo magkapares ng style, magkaaway o hindi tayo united. Yun ang yun ang pinaka-main point mo, no, Brad. Yes. Brahim. Ang gusto ko is part dito, Brad, no? Bilang isang kapatid nyo, Croat, at saka Muslim. Kasi sometimes bago ako pumunta dito sa Manila, Brad, talagang tad ako ng discrimination. Why? Muslim yun eh. Kasi siyempre, tawi-tawi ka, what you expect, Brad. Nagkakaroon ng discrimination. Yeah. So sabi ko, ganito pala, kaya hindi nagkakaintindihan, hindi natatapos ang ugat ng problema sa Mindanao because of this. So I study. Nakita ko, Brad, sabi ko sa mga kapatiran natin, dito tayo magkakaisa. Why I said diversity? Because a true Muslim is true Christian. A true Christian is a true Muslim. The word Christian from Gregorian language means Christian. Chosen one, napili ng Diyos. Ang tunay na napili ng Diyos, paawain, matulungin, at mapagmahal. Sumunod sa kautusan ni Kristo. Kapag ikaw Kristiyano, nangluloko ka, ay hindi ka Kristiyano, hindi ka sumunod sa kautusan ni Kristo. Kasi ay Kristo, maawain, matulungin, mapagmahal. You are the Christ. Ang word Muslim, brother, it's an Arabic language, meaning believers within one true God. Naniniwala na isang Diyos na siya'y maawain, matulungin at mapagmahal. Ang Muslim hindi Abu Sayyaf, hindi terrorist, hindi kidnapper, hindi It's mountain. not extremist views, yes. The word Muslim in Christian, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept, iisa lang. So why we Spain. fight? Yes. Amen. Because it all came from the same root, from the same path. Yun ang nakikita ko, Brad. Ako dito, I'm just going to spark para maalis yung tinatawag na demarcation line. Eh, Muslim yan eh. Christian yan eh. Hanggang kailan tayo matatapos? History na ito. We are all Filipino. Let's work together for the highest and possible country. Can you imagine, sabi mo nga kanina, hindi naman masama mangarap. Can you imagine, masolve yan ng Philippines? Problema na yun ng buong mundo. Kung masolve ng Philippines yan. Diba? Mag-uumpisa sa Philippines. Yeah, most especially here sa Pilipinas. Pero bro, bilang isang OFW, gusto ko talagang malaman. Ano ba yung mga plano ng ating kapatid na Albani? Sa amin namang mga OFW dito sa labas ng bansa. May platform po ba kayo ng mga gagawin para sa atin? Napakaganda ito, Brad. Alam mo, Brad, ako OFW. Number one, bakit ka umalis? Bakit ka umalis sa bansa? Ako, Brad, asawa ko, anak ko, tatanungin ko eh. Di ba?
Kasi you love your family. Kahit saan ka pang umikot, pamilya mo yan eh. Pero wala kang magawa. Kasi walang trabaho dito sa bansa natin. Mhm. Walang trabaho. So ang gagawin mo, mag-apply ka. Sinacrifice mo yung pamilya mo, iwanan mo para makakuha ng trabaho doon. Sometimes, magkasamaan ng loob, makapag-iwalay ng mga iba. Ano sa palagay mo, Brad? Kung nandoon ka sa barangay, kunyari, sa Mindanao barangay ka, nandoon, and you have your own entrepreneur, mayroon kang sariling business, napaaral mo, you sustain your family and your kids. Do you think you have the nerve to go outside the country? Amen. Di ba, Brad? Now, pero sa ngayon, Brad, unti-unti natin imulat sa mga OFW. We have the system. Magpadala kayo ng pera dito, yung sinasabi ko sa iyo, we have a blockchain technology, hindi ka nadadaan sa bangko, and we will explain it to the Filipino people. We will use a decentralization platform para you can para ka nag-text lang bro, nandiyan na yung pera mo. Di ba? Kaya nga, ibig Walang sabihin, bayad. so, ibig sabihin niya, Brad Albani, meron ko ng mga kakampi, meron ko ng kasama na talagang pwede niyo nga i-push yan, yung ganyan system. Actually, kapatid, the system is created already. Isang kalang na lang natin. Mas maganda pa lang nga, mas maganda plano yan, brother. Kasi kapatid, hindi tayo magpaplano na wala yung magiging halos. Ang mabibigay ko lang na sambayan ng Pilipinas, this stand united. I cannot give you heaven and earth, but I can give you Yeah, I forget to sinabi mo nga pala, you're a financial engineer. Now I understood. So, kaysa Nawala. Ayan. Go ahead. rinig ka, Brad? Okay, yeah. Yes, bro. Yes, pa. Brad, nagagamit sa ibang bansa. Bakit hindi natin gamitin dito sa bansa? Nawawala. Sayang, gaganda pa man din mga mensahe ng ating Oo. future senador. Yan. For sure din ako makakatulog dito. Sarap na. I'm already imagining one of the brothers already in Senate, bro. Nakikita natin during Senate meeting. Hindi na nag-spark. Talagang nagsusunog na ng ano, ng pagka... Naririnig mo, Brad? Naririnig niyo? Ayan, yan, better. Okay, go ahead. Continue, brother. So, yun ang uulitin ko, Brad. Sabi ko, I have the vision for the country in support to our President Bongbong Marcos. Kasi executive siya, judiciary ako, kailangan Yes. inseparable yung plano. Paano makapag... so dito, kumbaga man sa tulad ng sinabi ko, Brad, wala naman masamang mangarap. At saka yung mangarap, kumbaga man sa kumpleto ng basket mo, paglalagyan na lang at gagamitin ng sambayanan Pilipino. Oo. Pero alam mo, dahil nandito tayo sa Acro TV, kapatid Ibrahim, ano ang dapat nating sabihin sa ating mga kapatid na Acro na dahil nga yan ang ambisyon mo, yan ang gagawin mong pagtulong sa paglagay ng sistema na kailangan nga natin para kung tutusin para maano nga natin ang poverty sa Pilipinas. Ano ang masasabi natin sa ating mga kapatid na Acro na yung ginagawa mo ba, paano ba matutulungan ang kapatid natin mismo? Paano nila maintindihan na, look, part kayo nung gusto kong tulungan? Ang mensahe ko sa mga kapatid ko na Acro, kumbaga man sumali ako sa Acro, kayo ang nagturo sa akin kung paano tumibay, kung paano lumaban sa buhay, hirap at ginawa, lalaban ka. So ngayon, di ba tayo tumutulong? Mayroon tayong mga social services. Ito yung tulong natin. Brad, kayo kumbaga man Acro ang nagbuhay ng puso at isipan natin. Makita mo, Brad, I am the chairman of the World Philosophical Forum. Makikita mo, paano tayong tumulong. Pero hindi tayo nagsasalita. Alam na Diyos. Oo.
Oo, paano tayo tumulong from Batanes to Tawi-Tawi as a chairman of the World Philosophical Forum dito sa bansa na ito. So, kumbaga yung pagtulong nandoon na sa ugat laman ng mga Croats. Hindi mawawala yan eh. So dito, Tama po yan. dadalhin natin. Tumulong natin. We will create a system. Ingat. Croat, paano hindi ka man sa bansa na ito. So once entrepreneur ka lahat, we will guide you how to do business. Walang mag-a-abroad dito, Brad. Tandaan mo, walang mag-a-abroad. Kaya ngayon, lumabas tayo sa bansa na ito, sa iba't ibang bansa, dahil nangangarap tayo, makatulong sa kaibigan, mapaaral natin sa magandang paaralan ang pamilya natin, ang mga anak natin. Mayroon naman dito sa Pilipinas, pero dito sa Pilipinas, Brad, wala. Anong mangyayari dito? Dito walang free education, walang free hospital, houses. Doon sa labas ng bansa, nag-i-earn ng mga OFW. Tulad sa Dubai, Brad, from janitor up to executive, Filipino. Walang Filipino, there is no Dubai. You see? Yes, naniniwala ako bro, no? Na talagang We cover all services. sa Pilipinas, pero tama yung sinasabi ng ating mahal na kapatid. Pero ngayon bro, no, ang pinakamagandang pattern niya yan, para maging makatotohanan is paupuin siya. So ngayon, anong magagawa ng Alpha Kappa, no? Yun. Kung sabihin na natin na sa isang milyon lang, sabihin mo na napakababa na yun, 1 milyon lang na acro, bro. For sure, may nanay yan, may tatay, may kapatid yan. 3, 1 milyon yan, automatic. Edi automatic na tayo doon. Paano kung 5 million na Alpha Kappa, bro? Times 3 mo yan, nanay at tatay, wala kang kapatid. Okay, 15 million na yun. Pwede na yun. Sigurado ng upo yung kapatid natin. Dito natin makikita kung talagang yung pag-unite natin. At saka bro, I'm sure napakadali nito bro. Bakit bro? Kasi bro, 12 yung pagpipilian, hindi naman iisa eh. Yun. 12 yung, I mean to say 12 ang ipapangalan mo, i-check mo lang yun bro, 12 yan. So ibig sabihin 12, ano naman isingit mo na yung Albani na kapatid mo sa kapatiran. Diba? Sa acro, yes. Kaysa bumoboto ka na hindi mo kilala, dito sigurado ka, baka magkaroon pa tayo ng tawag dito ng talagang focusing talaga din sa Alpha Kappa ng mga kapatid na maiangat yung... Ito nga yung ito yung nga yung tinatawag nating acro pride. Ito yung binubuhay din natin sa message ni Brother Ibrahim. Buhayin natin yung acro pride natin na isang kapatid natin, kung matutulungan natin makapunta sa isang mataas na posisyon sa gobyerno, pride natin yan. Accomplishment ng Alpha Kappa po yan. Hindi accomplishment Baka hindi na makatulog pag naging senador siya. Sabi ko, in-interview namin yan, kapatid namin yan, naging part kami ng pagiging... Pinakamaganda sabi, kapatid namin yan at saka yan ang tutulo para gumanda ang Pilipinas. Ang sarap sabihin, di ba? Ang sarap sabihin. Tama, brad. Ang masasabi ko, Brad, sa mga kapatiran natin, sa Brad, no? Ako, una-una, bilang isang Brad, kakatok ako sa inyong puso at isipan. Oo. Saan ako kakatok? Pupunta ako sa ibang tao? Kung hindi sa kuya, kapatid ko, sis ko. Hindi ako mahihiya kung kakatok ako sa inyo. Yes. Kaya sa ibang tao, mahihiya ako. Pero ngayon, dahil Brad ko, I am appealing to the Croat. Kumakatok ako sa inyong puso at isipan. Kung maghihintay ako sa mga kapatid ko Muslim, talagang hindi ako mananalo. Why? Because the votes is only 3 to 5 million ang votes namin. Kahit magkaisa pa ang lahat, hindi mananalo. So ako, unang-unang katukin ko yung mga Brad ko. Kasi alam ko yung butot laman, kung ano ang pinaghirapan, saan kayo galing, saan ako galing, parehas ang sinabi sa atin. So doon ako kakatok sa inyo. Baka sakali naintindihan nyo. Pero hindi ko rin pipilitin. Tingnan nyo muna yung advokasya na pinaglalaban ko. Kung karapat-dapat ba, tama ba, na kailangan iluklok niyo ako bilang isang kapatid sa Senado. Kung ikakahiya ako, please, mga Brad, doon, wag niyo ako dalhin doon. Pero I think, the aspiration that I have, na binibigay ko sa kapatiran, sa mga sambayanan Pilipino,
mayroon tayong concrete solution. Uulitin ko, let's try to spark that ACRO can make and unmake. Every confident we can do that. And I hope, hindi lang ako ang maging ganito. Pati kayo, kung sino man ang nag-aspire na magiging katulad ko sa darating na araw, mas maganda nandoon ako para makatulong naman ako pagdating ng araw. Amen. Yan lang yan eh, di ba? Live, long live. Yun Yan, bro. yung history natin, di ba? Yun ang history making natin. Doon natin kailangan ilagay yung pag-iisip natin ngayon. It's gonna be an acro history kung natulungan And natin at the isang same kapatid time, natin bro, no, maging senador. At the same time, bro, nakita natin ang power ng ACRO talaga. Yun. You know, ipakita na natin. At pinakita, bro, actually, the last time, nakita talaga natin yung power ng Alpha Kappa, bro, during nung namatay si Brad Richard Buscaino, RBOT. Nakita natin, bro, ang power ng Alpha Kappa, bro, kung paano sila nag-create. Masamang pakinggan paano sila nag-create ng traffic sa Cebu, sa Manila, sa pagsundo. One council, bro. Halos sa NCR lang yun sumundo, bro. Wala pang coordination na maayos yun kasi gabi pa lang nakita mo, bro, ang ginawa ng Alpha Kappa. So, kaya natin to. Sobra. Yes. Thank you talaga sa pag-attend mo. So, bro, ang magandang formula dyan, bro, no? Before na magpaalam yung final words niya, bro. Napakadali nito, bro. I'm sure kung may kapatid ka. Kasi kung kapatid na yan, akon na yan, ibig sabihin, baka may kapatid pa yan, bonus na yun. Pero for sure, baka may magulang yan. May lola yan, okay? So, bumoto tayo. Isingit na natin yung kapatid natin na Albani. Yes. Malay natin, swertehin tayo. At least, sigurado tayo, meron na tayo sa taas. Yun lang ang pinaka-the best. Kaya ang isa pa number one message natin, sumama po tayo sa eleksyon. Siguraduhin po natin, rehistrado tayo at boboto po tayo. Yun ang importante na number one na kailangan gawin. Talaga mag-participate po tayo sa eleksyon na to. Tulungan nga po natin ang ating kapatid na si Padre Ibrahim na makarating nga sa pagkasenado kasi. And don't worry, bro, no? Because Ako po ay magbibigay pugay sa inyong lahat. Although I am a dreamer, wala naman masamang mangarap. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, mga kapatid, kailangan natin po ibalik ang laban ng pagkakaisa. Ang laban ng pagyayakapan. Sapagkat kapag tayo nagkakaisa ang Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-laro na ang kapatiran, we can make this nation once more. Ito po, sumula pa lamang. Pero higitin ko po, ang masasabi ko lang po, lalong-lalo na sa mga kapatiran ko dito sa NCR, sana kung mayroon kayong time, mabisita nyo rin ako o kaya ako ang bibisita sa inyo para maintindihan, pupunta ako para magkaroon din tayo ng personal na usapan, no? May office branch nandyan sa ACTA Building, Unit 200. salamat po na nabigyan niyo kami ng pugay na makasama ngayong gabi at sisiguraduhin po namin 100% ang suporta namin kasi nandito po tayo para talagang suportahan nga yung lahat ng kapatid natin sa Alpha Kappa. No? At for sure kasi at the end of the day, sino pa ba magtutulungan kung hindi rin ACTRO, sabi ka natin. Yun. Sigurado po, bro, kami po isasama sa laban mo. Nandito po kami. At I'm sure lahat ng mga kapatid natin, kakatukid natin yan sa kanilang puso. And sana po this time, pakita natin sa Bukong Alpha Kappa na magkaisa tayo. At tulungan po natin yung kapatid natin. No? Laban po tayo. Yes, but Chris, go ahead. Masyado ako, bro. Emotional. Very, very thankful talaga kami sa iyo, Sir Brother Ibrahim Albani. Kasi ang kagandahan niyan, you already did your work. Na-spark mo nga kami ngayon today. Na marami na-spark ng mga kapatid natin. That there is this opportunity, there is this moment na talaga tayo, kung tayo magtutulong-tulungan, mag-iisa tayo sa ating layunin na tulungan nga isang kapatid natin na si Brad Ibrahim Albani. Yan po ang maganda natin magsama-sama tayo. Makakamit natin yan pag tayo nagsama-sama. Dahil maganda nga po, ang kagandahan po na sinabi niya, gusto ko lang paalala, checkin niyo po siya. Ano ba yung plataforma niya na sinabi niya sa atin today?
checkin nyo po kung gusto nyo kailangan malaman kasi sa narinig ko yung plataforma po, napakabuti po sa pagka-humanitarian natin na ACRO. Yun eh. Kaya involved, let's be involved and bring back the greatness nga ng ating nation. Magkaisa. Sa tulong ni, And of course, pagkaisa bro, sa tulong ng kapatid. this will be available sa YouTube, sa lahat ng application ipapasok natin. Parang gagawin nyo na lang sa mga hindi nakapanood nyo, i-share nyo lang po yun. Yes. At saka imbitahin rin natin, babalik ka rin minsan dito, Brad Ibrahim. Yeah, kailangan natin na Mm. time to time bro, bumalik siya dito para yung fire na spark is manatili sa puso ng bawat acro, sabi nga natin. At the same time bro, sabi natin sa mga alpakaparo, sinasabi pa lang natin ngayon, no, napakadali ng formula. Isama nyo na lang po, kasi 12 naman po yung pipirma nyo. Bro. Isama nyo na yung buong pamilya natin. Sa ate, sa kuya. Pati yung lolo na wala lang kwan dyan, na hindi na pwede siguro bumoto, ipakiusap na just lang. Pero yun po maganda. Hindi, ganun talaga kasi nga, tanda mo sinabi mo kanina, yung word na pinaralan natin. It's power na alpaka para this time pakita natin yung power natin. Kasi pag pinakita natin yung power ng alpakaparo ngayon, ay malay natin later on, tutulungan din tayo ng ating kapatid na Brad Albani, no? Talagang mapurpos. And salamat po bro. And yun. Thank you, brother. Thank you. Yeah. Thank you. Brad, until we meet again next time. Yes, Brad. Yes. Take us home, Brad Mark. Yan. Patapos na. Sumbungan at tambayan ang kapatiran. Tungo sa pagkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan. Dito lang yan sa nag-iisang Acro TV.